pa. Bakit gano'n? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte comes wants to bring all equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Hindi, gusto lang namin malaman. Yun ba yung reason? Hindi niyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto niyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo. Hindi niyo nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan. Nagtatanong lang para pasabugin ng buong impeachment hearing trial na yan. Kasi diba sabi ni Sara, I am the designated survivor. Diba? Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. I am the designated survivor. Lalo pat malapit na yung SONA. Tapos nagkakaroon na ng trial sa impeachment niya. Tandaan ninyo, magkaiba yung trabaho ng executive, legislative at judiciary. Walang kinalaman dyan ng presidente. So bakit na naman palaging yung sinisisi si PBBM? Ngayon, gusto ko lang matanong, bakit nagpa-cater itong si Sara Duterte? Bakit? Ito. So, gusto ko lang malaman. Sara Duterte comes want to bring own equipment caterer at the Senate room. Hindi ba kayo nasisihan sa handog ng ating ng pera ng taong bayan? Eh yung ginagastos niyo din naman dyan, pera ng taong bayan eh. Budget ng Senado. Hindi niyo ba nagugustuhan yung mga pinapakain sa inyo? Or baka meron kayong hidden agenda? Minsan, nag-iisip na tayo ng advance na eh. Gusto niyong magdala ng own cater ninyo. Bakit? May hidden agenda kayo? Balak ninyong lasunin yung mga taong nandyan sa loob? Tapos pagbibintangan nyo na naman yung presidente? Ano yung hidden agenda ninyo? Gusto ko malaman kasi hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang magdala ng sarili nyong cater. Diyan sa loob ng Senado, meron naman pagkain sa Senado, masasarap naman yung pagkain sa Senado. Diba? Bakit? Ba't kailangan nyo mag-bring ng sarili nyong cater? For what reason? Na kailangan nyong mag-bring ng cater? Ano yung kinalaman ng cater? Sige nga, ano yung kinalaman? Nagugulat ako. This is what nag-request is Zuleika if they can bring their own catering and kitchen equipment such as refrigerator and coffee maker. This is not just the OVP staff. Kung magkakanang kamay, ganun ba? Gusto mong ipakita sa mukha ng sambay ng Pilipino na yes, the little VP mo si Zuleika Lopez, best friend. Ganun ba yung tingin mo kay Zuleika Lopez? Iyak ng chick of stop mo. Sa bunutan mo na parang, yun na nga eh. Nang dahil kay Zuleika Lopez, nalaglag ka eh. Diba yun yung punto dito eh. Nang dahil kay Zuleika Lopez sa pag-iiyak niya, yan ka nalaglag. Tapos ngayon naman, gusto mong, magjowa ba kayo? Ito ba yung kinakamay mo? Tatanong lang kami. Tatanong lang tayo. Mga minamahal. Bring own cater? Bring own cater? Jowa niya daw. Posible. Hindi natin ma-deny yung facts. Baka meron naman talaga silang ginagawang alam niyo na. Diba? We can't deny the facts na baka nga magjowa sila. Pero it doesn't matter kung meron kayong relationship or what. Bakit kailangan yung magdala ng cater? Ano yun? Special treatment? Walang VIP treatment dyan. Dapat lahat pantay-pantay. May pangalan. Anong pangalan namin sa pangalan ninyo? Wala kami pangalan sa pangalan pinangahawakan ninyo. Ang pangalan namin dito yung mamamayang Pilipino. Yun. Di ba mga minamahal? Lakas ng amats. VP Sara Love, VIP Zuleika. Yun na nga yung nangyayari. Pati ba naman sa gitna ng impeachment trial, nabubuo pa din yung landian ninyo? Pati ba naman sa kalagitnaan ng impeachment trial, nabubuo pa din yung kalandian ninyong dalawa? Hindi na ba matigil-tigil yan? Hindi ba pwedeng kamutin lang muna? Gigigil ako, mga minamahal. Ano naman tong kapekpikan ni Zuleika Lopez? Diba? Ngayon kasi, isasalang mga minamahal si Zuleika Lopez ngayong 5th day ata. I don't know kung ngayong araw.
Sige nga, Office of Staff Zuleika at House Surgeon at Arms. Sige nga, panoorin natin tong balitang to. Sinabi dito kung nasaan si Zuleika Lopez. Hindi napaparapigin ng prosecution team ang dalawa nilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina OVP Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello mula sa Office of the House Sergeant at Arms. Paharapin sana sina Lopez at Bello sa impeachment court. Kaugnay sa online briefing ng BC noong November 2024 kung kailan pinagbantaan umano niya ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Pero sabi ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution team, hindi na ito kailangan dahil uulitin lang naman daw ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo na sina NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Farm Regional Director Attorney Jeremy Lotto. We would have offered Attorney Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the probability. Hindi naman kailangan na si Zuleika yung mag-confirm yan eh. Hindi na kailangan kasi mismong uulitin na lang yan yung lyrics. Delaying tactics na lang yan, to be honest. Huwag na natin pag-usapan delaying tactics. Grave threat is a grave threat, whether conditional it is or not. Grave threat is a grave threat. Yun. Of that video. Exhibit E-4- totally necessary because why? Because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. So it is our contention, we hereby manifest that with these admissions on file, Tuloy naman sa Lunes, July 20 ang pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court. Batay sa kompitasyon ni Senate President Win Gatchalian, posibleng abutin ng 17 buwan o halos 1.5 taon ng impeachment kung matutuloy ang naunang sinabi na 57 ang testigo ng prosekusyon at 47 para sa depensa. Paalala niya sa magkabilang kampo, maiikli na impeachment trial hanggat maaari. Tatlo na naman yung pinag-uusapan dito ill-gotten wealth, confidential funds, grave threat. So bakit pa kailangan pahabain? Yung threat na yan, absolute na yan eh. Hindi na kailangan ang dami pang pasikot-sikot. Threat is threat. Whether conditional it is or not, threat is threat. And no one is above the law. Naalala niyo yung teacher? Sige nga, sa mga nakakalala. Sino nakakaalala sa teacher? Nag-threat lang siya, napapatay niya si Digong magbibigay siya ng 50 million. Ano ginawa sa kanya? Kinulong. Diba? So, ganun din yun mga minamahal. Yung kay Sara Duterte, may condition man yan sa wala, threat is a threat. Pag walang pera, makukulong. Tapos, pag may pera, hindi makukulong. Ganun ba? Ganun kabulok? Ganun ba kabulok ang sistema ng bansang Pilipinas? Diba? Mga minamahal, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. It is part of their tactics to delay the impeachment. Yun yung totoo. No sugarcoating, pero yun yung nakikita, nararamdaman at napapansin ng mamamayang Pilipino. Diba? Huwag na tayo mag-sugarcoat. Yan yung balak ninyo. Yan yung gusto nyong mangyari. Yan talaga. Nakakaloka. Gigigil ako. Oo. Anyway, mga minamahal, pahingi lamang po ako ng likes. I-likes nyo pala yung video. Sige nga, mag-Gloria Macapagal syndrome tayo bago tayo mag-end. Pahingi lamang po ako, mga minamahal, ng likes. Yes, pahingi ako ng likes, mga minamahal. Comments and share. Yan. Diba, Gloria Macapagal syndrome tayo ngayon. Ang ganda ba ng ano natin? Maganda ba yung ano natin ngayon? Yung neck brace natin, yung aura natin. Ay, wag naman, knock on wood. Ayokong magganito. Siguro pag planderer na si Mima, baka magganito na ako. Naka-neck brace tayo. Diba?